na kayo ha. At meron po kasi tayong naulinigan. At talagang nagulat din po ako na nagbanggit itong si General Torre na habulin daw po niya ang mga banateros. Ganon din, syempre hindi lang basta banateros. May mga kasama rin po ito kagaya po ng mga kasamahan o mga member ng KOJC na humarang para itago po itong si Kibuloy. Ito po, pakinggan nyo. Teka, tanggalin muna natin sila Kasiong. Teka lang po. Yan. Play natin to. Ibinunyag ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na mga kilalang personalidad kabilang ang vloggers at executives ng Nako! Kingdom of Jesus Christ ang nakakanlao ngayon sa Apollo Kibuloy. Nako! Sinabi ni Torres na sa programang Bardagulan sa radyo na tukoy na nila kung sino-sino ang mga ito. Dagdag Patay pa niya, kayo ngayon. Sila ang humarang sa kanila sa paghahanap kay Kibuloy kaya siya na mismo ang maghahain ng complaint affidavit laban sa kanila. Pinigilan nila dinivert ang attention at kung sa street language sila yung mga nagkakanal sa aming operation. Kinakanal nila operation namin sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. So, Opo. ako rin na magko-complain sa kanila. Tinatapos lang Patay. dito lang ako sa Senate investigation. Sa budget hearing lang ng Senado. Kaya. At kaya medyo natagalan ako dito sa Manila. Pero pagbalik ko sa Davao, i-file namin ang complaint na yan. Opo. At ako mismo ang complainant niyan. At marami yan sila. That will be more than 10. Nako! Known personalities na kilala natin, mga vloggers, at saka mismo yung mga executives ng KOJC. Kasi identified naman namin sila. O ayan mga kababayan ha. Maliwanag po sinabi ni itong si General Torre. Nasa 10 individual ang kanilang kakasuhan. So matapos lang daw po siya maging busy, ay babalik daw po siya sa Davao para personal na niyang kakasuhan. Siya mismo ang magkakaso. Siya mismo ang magpapile ng case against dito sa Banatae. At doon sa mga kasama nila. Kasi nakita nyo naman, di ba? Sabi nga po ni General Torre, mga kababayan, yung language, kung ang pagbabasehan natin to describe things, yung sa kalye, kinakanal daw po yung kanilang operasyon. Kumbaga mga kababayan, sinasawata. Ito ay inaano nila, kumbaga hinaharang. 'Di ba? Kumbaga sila yung nagdi-delay doon sa ginagawa. Maliwanag kumbaga sa English naman 'yan, sila yung nag-obstruct talaga, mga kababayan. So ang kaso niyan, obstruction of justice, at hindi lang 'yon. Sigurado tayo na itong mga taong ito alam po talaga nila kung saan nagtatago itong si Kibuloy, at alam nila during that time that Apollo Kibuloy is present within that particular place, 'di ba? 'Yun yung nakikita ko diyan. Alam na nila 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, naging advantage ni General Torre na siya po ay taga Davao. Subalit hindi po nag-ingay itong si General Torre. Kumbaga, si General Torre, sige, sa inyo na lahat ang pagkakataon ngayon. Kayo ang bida. Pero at the end of the day, pag nahuli ko si Kibuloy, saka ako sasabihin sa inyo kung ano ang mga preparasyon na ginawa ko. Diba? Oh. Sabi ni Smiling Electric Car, galing naman ni Idol. Sinong Idol? Si General Torre. Siyempre, idol natin lahat yan. Shoutout po, Sir Carlos Maglasang, mga kababayan, no? Kaya tsaga-tsaga lang muna tayo dito. Pasensya na kayo. Yung mga comment nyo ngayon, nako, may ignore ko yun. Pa naman ang pinakamahalaga sa akin, no? Ha? Yung alin? Naman. Kasi dalawa yung comment na nandito. Magkasama na yung yung... Di, wag na. Okay na ako dito. Magtatampo lang yung mga nasa Facebook. Di ba? Pero kayo, mga kababayan, ano sa palagay ninyo yung magandang nangyari dito ngayon? Kumbaga, para sa akin kasi, itong pagkakahuli, di ba? Or itong pagkakahuli ni Kibuloy, ay talagang accomplishment ito. Hindi lang po
bilang isang pulis at doon sa misyon nitong si General Torre. Ito ay isang mahalagang pangyayari din, mga kababayan, sa ating administrasyon na kung saan po ay talagang pinairal po nila yung batas. At nakita natin yung tatag, yung tibay, despite the fact na kaliwat kanan po ang pangungutya na naramdaman o narinig natin o lalong-lalo na syempre itong si General Torre. Pero hindi po siya doon nagpa-apekto. Sabi nga po niya sa kanyang sarili, mabuti na lang ako ay mayroong makapal na balat, maitim, at hindi na tinatablan ng kahit ano pang mga bagay. Diba? O, ito. Sa mga nasa Facebook dyan, ha? Mama Angie Asuncion, shoutout sa inyo. Sir Edward Porlahe, Liza Liabres, Smiling Face, Annalyn Palizok, Onday De Leon, shoutout, Ma'am Lori, kay Dudley Pilayo, Ben Tumbling, ay si Ben Tumbling may H pa, Anita Pinpin, Jam Castillo, Fernando Sana, Davide Junior Prado, Lorelai Designer. Oy, nababasa ko na. Ma'am Ludia Pamilar, shoutout po, good morning. So ayan ha, mga kababayan ha. Ma'am Yoli Yoli Binuya, shoutout po. Kidlat Agimat. Yung mga hindi ko nabate, pasensya muna. Di ba? Oo. Sabi ni David Junior Prado, GP, siguro tropa mo yung kano. Yung kano. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, no? Pag may kulay talaga yung buhok, pumuputi ako eh. Diba? Ang hirap ng kalagayan natin. Pero okay lang yan, tiyaga-tiyaga lang muna tayo. Wala pa naman yung Quadcom, di ba? So pag-usapan muna natin to. Yung yabang ng mga banateros na kanilang ginagawa kay General Torre, sa kanila na ngayon nagba-backfire. Nakita nyo naman nun, alam naman natin na kahit nakalaban natin itong mga to, pinapanood natin, kinukuha pa nga natin, hinanakaw natin yung content nila eh. 'Di ba? Para lang kasi wala namang tao na pinapayagan na mag-cover doon sa KOJC. Kaya kumukuha tayo ng video sa kanila. At doon din natin nalaman itong mga to super duper fake news. 'Di ba? Tapos hindi lang 'yon, hindi lang sa pagiging fake news, nalaman din natin na itong sila Dada, mga kababayan, sila Oli ay sadyang mga bakla. Sadyang mga takot. Bakit? Etong si Dada, nung inisprayan ng paper spray, mga kababayan, sa kanyang batok na maitim, nagngangawa. Tama na yan. Tapos nung wala na yung pulis sa kanyang harapan, ang kanya pong sinasabi, mga kababayan, ay kung wala lang akong cellphone, sisipain ko tong mga to. Diba? Yan ang kanyang binabanggit. Tapos si Oli naman, nakita ko, hindi siya umahalo dun sa maraming tao. Nandun po siya sa tulay. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Yoli Binuya, Kabsat, totoo ba na dadalo si Pulong? As I've heard, ay dadalo nga po itong si Pulong dahil sa kanyang sulat na ipinadala. I don't know kung papayagan siya. Parang parang style ni Marcoleta. Tanda niyo yon, yung ginagawa ni Marcoleta, nandun siya to oppose things. Pagbigyan natin. Malay mo, magbida-bida, di ba? Okay, mga kababayan. Hindi talaga ako makapag-dami ng rito, ng mga kinukomento, no? So, bukod sa pagkakaso nitong si General Torre sa mga banatae, syempre may mga individual from KOJC na kakasuhan din po niya. Ito magandang ehemplo. Hindi lang yung nangyari. Kung matutuloy ang pagkakaso ni General Torre sa mga ito, sila na yung magiging president. Sila na yung magiging example para nang sa ganon, mga kababayan, etong mga ito ay mabigyan po ng leksyon. Hindi yung, alam nyo na, kasi pag lagi nating pinapalampas, lagi nating sinasabi o lagi nating, pabayaan nyo na yan kasi freedom of speech.
Oo, mayroon tayong freedom of speech, freedom of expression, but that is not absolute. Hindi yan absolute. Lahat dapat may hangganan. So dapat itong mga ito pagbigyan, 'di ba? Sa kasuhan at hindi na pamarisan. Oh. At syempre mga kababayan ko, pag-usapan din po natin itong